Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel! Ayan! Hi mga sisi! Hi mga kalobs! Ayan, it's been a while na hindi kami nakapag-upload ng video dito sa aming channel. But today mga sisi, meron na akong kasama. Ayan. Hello! At hindi na ako nag-iisa always sa pag-vlog. Ayan. And together with my sister! Yay! Ayan. First time niya actually na sumali dito sa vlog namin. Wow. Actually, nabisi kasi kami. Napugos ko. Ayan, nabisi kasi ang mga person after hindi na kami nakakapag-active. But right now, yun, maging active na kami dito sa YouTube. And yun, gagawa kami ng iba't ibang klase ng vlog na may related about business, about life, especially business kasi nasa business industry na kami. Wow! Wow! Ayan. So, ayun, gusto namin siyang i-share sa inyo. By the way, sa mga, ayun, sa mga matagal na, parang hindi na nalimutan na, since mga 1 year, sobra na yata kami, ayan, na hindi nakapag-upload ng video dito sa YouTube. So, this is my sister. Ayan, taga Davao de mi guys. Davao mi guys. So, sa mga Bisaya dira, yan, tanaw na diri sa mga vlog. Ayan. So, live selling? Muraga live selling lang. So, ganon. So, yun. Since nasa online industry kami ngayon, sa business industry, through online mga sis, gusto namin i-share sa inyo kung baka may makarelate, di ba? O baka. Basig na Basig na ay makarelate, no? Na gusto po nila mag-online business ba? Sama na to. For sure na ay mga gusto na mag-start og negosyo na wala po kabalo kung paano nila uumpisahan yung negosyo na gusto nilang umpisahan. Yes. So, dito baka makatulong kaming maitakil yung mga napagdaanan namin from the past. So, disclaimer lang everyone, itong mga i-share po namin sa inyo ay tawa experiences namin. So, baka makatulong kung gusto nyo din mag-start ng business or baka nag-start din kayo ng business, na-struggle din kayo like us, paano mag-start ng business, gusto nyo mag-start ng business, pero yun nga, parang hindi nyo alam paano kayo magsisimula, gusto nyo ng work from, tawag ba dito, online business na nasa bahay lang kayo, ayan. Or ano. Especially me kasi ako, bago lang talaga ako sa online, sa business, kaya medyo nangangapapa ako. Sana yung experience ko namin, makatulong sa inyo kung paano nyo umpisahan yung mga bagay na gusto nyo umpisahan. Kung ito'y negosyo man o another career na gusto nyong i-push through sa buhay. Yan. So, watch na. Please like and subscribe. Ayan, like and subscribe guys. So, bago tayo mag-start, ayan, kung gusto nyo ganitong klaseng topic, panoorin itong video hanggang sa dulo para may mga makuha din kayo kahit paano na ano ba tawag dyan? I-share namin sa'yo. Matutunan nyo sana sa huli. Okay. Una is, dapat alam mo kung ano yung gusto mong ibenta. Yes. Kasi mahirap pag yung, hindi naman siya applicable sa lahat ha. Pero more on, sinasuggest talaga ng karamihan na dapat yung item na binibenta mo is nakaka-relate ka. Para meron kang inspiration na ibenta yung product na to kasi alam mo sa sarili mo na ito ay nag-work. Kunyari, mahilig ka sa mga clothes, mga fashion, bags. So, yun, dun ka humanap ng motivation kung ano yung mga items na gusto mong ibenta. Kasi, yun yung pinakamadali eh. Ayan, wag mo na pahirapan yung sarili mo na kasi yung trending ngayon is ganito, ganyan. Pero, hindi ka naman masyadong nakaka-rate. Kung mahihirapan ka rin lang naman, dun ka na lang sa item na alam mo, mas malapit sa loob mo. Para anumang mangyayari na kasi hindi naman palaging apps yung negosyo. Kahit kumonte o lumaki man yung kita niyan, alam na alam mo sa sarili mo na gusto mo siya at alam mo gusto mo yung product. Kaya, yes. Naligo kasi. Naligo mo ng tako ba? Kaya alam mo yung product. Kaya, ipupush mo siya at makakahanap ka ng paraan kung paano to ma-market kasi alam mo sa sarili mo na yung product mo is working and legit na nagwo-work talaga siya. So, ang karamihan kasi is, paano what if yung item na gusto ko, hindi naman siya in ngayon, hindi naman siya mabenta ngayon. So, ito yung in like sa mga cosmetics, mga beauty products, sa mga
something ganyan. Ito yung in ngayon. Gusto ko din yan. Gusto ko din itong ibenta. So, wala ba akong karapatan nga magano kasi di ko yan gusto Hindi ko siya inline, pero yun yung in. So, ano ba? Pwede. Kung kahit hindi mo gusto yung in, kahit wala kang alam doon, pwede ka ba din magbenta. Pero may mga kailangan kang gawin. Kailangan mong pag-aralan kung ano yung meron sa product na yun. Paano siya gawin at paano siya gamitin. Lahat kailangan mong kalikutin kung ano yung mismong product na yun. Hindi ka lang pwedeng, alam ko tong product na to. Kunwari cellphone. Ito gumagana cellphone pantawag. Hindi pwede. Kaya dapat alam mo, kahit ayaw mo yung cellphone na yun, kaya dapat alam mo kung ano yung laman ng phone na yun. So, dapat, kung wala kang idea doon, pero gusto mo talaga siyang ibenta, okay lang yan, Sisi. Basta ang importante is, marunong kang mag-research, pag-aralan mo yung item na gusto mong ibenta. Kung yun yung trendy, why not? So, di ba? Kasi marami namang ding umasenso na hindi din nila linya yung mga binibenta nila before or even ngayon, pero dun sila umasenso. So, it's all about studying about the items or products na gusto mo siyang ibenta. Pero mas okay sana kung kasi hindi naman sa lahat, 'di ba, na kung hindi mo siya like, hindi mo na siya talaga magugustuhan. Kasi at the end, matututunan mo din siyang mahalin, 'di ba? Parang relationship 'yan, B. Ayan. So, ayun, ganun siya, yun din sa pagbi-business. Ayan. Dapat gusto mo man o hindi yung binebenta mo, dapat marunong kang mag-research. Marunong kang mag-research at dapat nag-aaralan mo siya. Dapat mag-aral ka talaga. Hindi lang yung nasa harapan mo lang, yung kung ano yung nakikita mo, yun na lang. So, hindi dapat doon kahit lang, kahit basic na alam mo doon. Kasi pag naka-start ka na, doon mo na malalaman lahat ng mga kailangan mong gawin pag-aaralan. It's a process, di ba? It's a process talaga siya. So, yun yung number one. So, number 2 ay dapat decided ka na umpisahan yung business mo. Online man yan or offline. So, since online tayo, sige, dapat decided ka umpisahan yung business mo sa online. Dapat alam mo na kailangan ko na itong umpisahan as soon as possible. Yes. Huwag mo nang patagalin pa. Kung desidido ka na, dapat as soon as possible mo umpisahan mo na. Kasi the more the delay, the more na mas malaki yung chances na hindi siya matutuloy. Oo. Yun yung pinaka, kasi, nasanay kasi ako mga sis na gano'n yung tawagan ko sa online na mga Mima, Sisi, gano'n. So, pasensyaan nyo na. So, gano'n siya mga Sisi na, wag masyadong tawag ba dito, planado lahat. Oo, na nakadapat, ganyan. Dapat umpisahan mo agad kasi the more ka na marami kang iniisip, the more siya hindi natutuloy kasi marami kang iniisip hanggang sa papasukan ka ng negativity. And, ayun, ang tingin mo tuloy, gusto mo maging perfect lahat. So, nobody's perfect. So, dapat agad-agad umpisahan na. Dapat decided ka talaga. Nandyan lahat ng mga, kasi pag nagdi-delay Kaya, kahit konti pa lang yung alam mo, basta alam mo na habang nag-uumpisa ka, nag-aaral ka, yun yung importante doon. Kaya dapat desidido ka na umpisahan yung negosyo. Kasi pag tumatagal, talagang lalamunin ka ng mga anxiety mo, mga problema mo, na paano siya umpisahan. Kaya as soon as possible, kung alam mo na sa sarili mo, alam mo na yung product mo, may confident ka na, go mo na yan, sis. Huwag ka nang huwag ka nang mag-isip-isip pa. Nandyan na yung confident. Isa yan sa pinaka-importante na pag-uumpisa ng negosyo. So, dapat, decided ka talaga, na kahit 10, 2 lang yung naniniwala sa'yo, ikaw at saka yung isang tao na yan, tapos the rest ay ayaw nila kasi yun na, ayaw nila na hindi sila nila feel ng business, pero ikaw, tingin mo sa sarili mo na kaya mo namang i-push yung item na gusto mong ibenta sa online, so go for it. Huwag mong isipin yung ibang tao kasi ang bibentahan mo ay hindi naman yung mga kakilala mo, bibentahan mo dito is yung ibang tao. So mas marami kang hindi kakilala kaysa kakilala mo, so go for it. Ayan. Wag kang makinig sa mga opinion ng iba kasi minsan talaga yung mga opinion nila hindi naman talaga nagmamatter Talaga hindi yan nagmamatter. Good or bad man yan, mas maganda kung good, pero wag kang magpalamon naman sa good kasi pag nag-umpisa ka sa negosyo, hindi naman talaga agad-agad dediretso ng ganda yan.
gaganyan-ganyan, aalon-alon pa yan. Kaya, dapat, sarili mo ang gawin mong lakas para mag-umpisa. Okay, so, ayun. So, dapat decided ha. Una, dapat alam mo yung item or products na gusto mong ibenta. Pangalawa, dapat decided ka. So, kung may product ka na, dapat decided ka na, yes, sure na to. Ito na to yung product na to. Gusto ko na umpisahan to. Kahit ayaw nila, kahit ako lang niniwala sa sarili ko, basta alam ko sa sarili ko na kaya ko to, push ko to. Go mo na to. Yan. Ilaban mo na yan, sis. Pangatlo, maging handa financially. Ito yung nakakatakot, Mi. Kasi, di ba? Talaga, ito yun. Yes, kasi, ito yun eh. Yung dito financial. Dito ka din manguhugot ng confidence eh. Pag may financial ka, finances ka. Ayan, kasi gusto mo na may item ka, naisip mo na yung item. Tapos, feel mo na talaga na, ito na, gusto ko na ito impisahan, Mi. Gusto ko na ito. Ang problema, saan ako kukuha ng puhunan? Yun talaga. Yun. Sisi, meron na ako. Gusto ko na. Yung puhunan yung problema. Paano yan? Asan ako kuha? So, paano ba? So, sige, i-relate natin to sa, own experience namin. So, ganyan siya. So, una, yung nag-start ako, hindi pa tong business namin na ganito. Kasi mahilig na talaga ako sa online. Way back, nag-work pa ako 2016, 2015. Ayan, nag-online na rin ako ng mga, yun na. Sa ano niya, sa kabilang app, yung mga, nag-online na talaga ako, Mi. So, ang puhunan ko doon, nag-start lang talaga ako sa super liit lang. Yun sa sweldo ko, yun yung pinuhunan ko. Maliit lang naman yung sweldo nung time na yun, 2015, di ba? So, yun, nag-start ako ngayon. What if may ngayon? I-relate natin ngayon ha, sa ngayon na 2024 na. So, depende sa'yo kasi ako, nung nag-start kami, I seek help. Actually, sa Cisco. Ganun ba kalaki yung perang hinanda mo para mag-start ng negosyo? Hindi masyado. Hindi masyado. Saktuhan lang na pwede na to makapag-start. Kasi ang mindset ko kasi na dapat makapag-start ako agad. Yun yung mindset ko eh. Talagang ang importante doon, kahit hindi man siya ganun ka-expected na pera na gusto mong i-start, as long as you have the money to start, you start it now. Yes. Ang problema kasi sa iba, gusto nila makamura agad. Yes, yun naman talagang gusto natin lahat. Yung kuha ka ng bulto para makamura ka. Eh, what if nga hindi natin kaya, di ba? Kasi yun yung money na pwede mong ipaikot-ikot eh. So ako, hindi agad ako kumuha ng bulto, Mi. Hindi talaga ako, yes. Anong ginawa mo? Selected ako una. Selected. Hanggang sa napaikot ko yung pera. And then, yung time na kaya ko nang mag-start, kumuha ng, kahit hindi siya super bulto ha, yung mga half-half muna. So yun, hanggang sa tumubo siya, and then mang tubo, nirolling ko na naman. So hanggang sa nakabili na ako ng mga bultuhan talaga. Mga bultuhan na talaga, yes. So yun yung nag-start. Kasi ang gusto kasi ng iba, gusto nila bultuhan agad eh. Which is, hindi siya applicable. For me ha, sa amin lang, hindi siya applicable. Kasi, hindi mo naman sigurado na madidispose mo lahat. Eh, gusto pa naman ng tao always na bago. Makikita nila always sa item mo bago. Kaya, mas maganda kung umpisahan mo muna sa maliit. Yes. Sa maliit muna. Tignan mo kung maganda yung rolling, yung balik sa'yo ng item. Yun yung paikutin mo. Yun yung paikutin mo. Pag sure ka na gumagana yung item mo, nag-work yung item mo, pwede ka na sigurong mag-seek ng help sa iba, humingi ng tulong para mapalago mo yung negosyo mo. Ayun. Kasi, for me mahilig kasi ako magbasa ng books or magtingin-tingin ng mga videos. Especially Robert Kiyosaki, shout out sa'yo kung nanonood naman ngayon. Inspiration. Isa ka sa inspirasyon ko. Always kasi niyang pinopromote yung tawag dito, good debt and bad debt. Yung isa talaga yun. Pag nabasa mo yung Rich Dad and Poor Dad, napakaganda. So, yun yung iniisip ko. Ngayon, sabi ko, yes, okay lang, mangutang ka. Basta alam mo na yung inutang mo, Mi, is may balik sa'yo. May balik. Hindi yung unutang mo because gusto mong bumili ng ganyan. Tapos, liabilities lang pala siya. Hindi siya
tawag nakakatulong sa'yo. Nakakatulong. So, dapat may balik sa'yo. So, huwag kang mahinayang. Kung alam mo naman na yung inutang mo is kaya mo siyang palaguin. Palaguin. At huwag mo nga kalimutan na yung inutang mo, dapat bayadan mo. Isa yun, sis, importante. Yung inutang mo, hindi pwedeng utang ka lang ng utang tapos di mo babayadan, ha? Magbayad ka din. Karma is real. Dapat handa ka financially. Hindi man ganun kalaki, pero alam mo sa sarili mo na meron kang pera na pang-start ng negosyo mo. Pang-rolling, kahit pang-rolling lang muna yan. Dapat meron ka nun. Yes. So, yun ha. So, una, recap tayo. Recap tayo mga sis. Dapat yung item, alam mo yung item na binibenta mo, gusto mo siyang ibenta. Dapat pag-aralan mo siya. Pangalawa, pagsigido ka dun. Umpisa yung negosyo mo. Pangatlo, yun na yan, yung finances. Dapat ready ka. Ready ka financially. Kasi talagang isa yun sa makakapagbigay sa'yo ng confident. Hindi ka magkakaroon ng confident kung wala ka naman perang pang-umpisa. Kaya, dapat meron ka nun. Okay. So, number 4, be ready for trial and error. Yes. Ano bang ibig sabihin ng trial and error na sinasabi natin? Yun yung yung may product ka na, may item ka na. Pero, minsan nag-start ka na talaga. Nakabili ka na ng mga item. Pero hindi pala yun ang para sa'yo. Ang sungit nun, Mi. Talagang nangyari sa akin yan, Mi. Even sa amin din. I think mostly talaga sa mga nag-start ng negosyo, may trial and error talaga. Yes. Kaya sinasabi namin na hindi dapat bultuhan agad yung binibili. Yes. Hindi talaga siya advisable. Sige, B. Sabihin mo, share mo nga yung experience mo. Ito yung experience ko. Buo na yung loob ko. Bag. Ito. Bag yung ibebenta ko. Yes. Nakabili na ako ng isang box ng bag. Pagdating ng bag, nang lumo ako, May. Hindi siya yung na-expect kong gusto na quality na ibenta ko. Naghanap ako ng mga iba pang suppliers, pero mahirap, wala. No? Mahirap din pala. Ang hirap talaga. Akala mo okay lang siya, madali maghanap ng supplier. Wala akong confidence sa item, kaya sabi ko, anong gagawin ko? Naghanap ulit ako ng pwede kong ibenta. Naka-start na siya noon. Naka-start, ready to start na, nandiyan na lahat. Kulang na lang, sa online, ibenta na sa online. Harap na ako sa online, yun na lang. Kaya lang, umatras yung confident ko dahil sa item na hindi siya daw as I expect ko. Kaya, ayun, dapat ready ka dun. Back to zero na naman ako hanap na naman ng ibang item. Hanggang sa hindi na ako pwedeng umatras, nandun na ako eh. Item na lang talaga ang kulang ko. Doon papasok yung dapat decided ka talaga. Dapat decided may error yan, may ano yan sa item. Dapat decided ka mag-umpisa. Error na yun eh. Talagang wala na. Kaya hanap ulit hanggang sa nakahanap ako ng tamang item na pwede niyang ibenta sa online. Pwede kong umpisahan. Bumili ako. Isa pa din yung isang box pa din yung binili ko. Na nakita ko, goods siya, okay siya. Nag-umpisa ako. Yun yung inumpisahan kong ibenta. Dapat baka-start kasi agad eh. Hindi ka pwedeng mag-mukmuk kasi nag-error or nag-fail ka doon sa unang item na binili mo. Yun yung bumagsak ka man, dapat hanap ka ng parang na bumangon. Dapat tayo ka, sisi. Kaya, yun yung trial and error. Hanggang ngayon, nasa process pa din ako ng trial and error. Kasi hinahanap ko pa din talaga yung tamang timpla ng ng pagnenegosyo ko. Kasi, alam mo ko, feeling ko kasi meron pa. May ibibigay pa, diba? May ibibigay pa. Kasi kakaumpisa ko pa lang din naman eh. Kaya, hanggang ngayon, nasa trial and error pa din ako. Pero, at least ngayon, medyo ready na ako. Ready na ako na nasa process ka na, nasa diba? process na ako. Kaya, sa mga dyan, mag-uumpisa, expect trial and error talaga. Yes, even ako ha, kasi ganito siya, sa mga nakakaalam. Actually, yung binibenta ko namin ngayon,
hindi talaga yan dapat. Hindi talaga dapat yan yung ibebenta me. Kasi ako, mahilig talaga. Example, mahilig ako sa shorts, mahilig ako sa skirts, mga sexy shorts, sexy skirts, ganyan. Kasi doon ako nakaka-relate. Diba sabi, sa pinakaunang topic natin, dapat alam mo yung binibenta mo. So yun yung sinunod ko me. Sinunod mo din yung, yung malapit sa loob puso mo. Sinunod ko yun. Yes, sinunod ko yun. Which is tama naman talaga. Kasi lang, may trial and error. May trial and error. Hindi ko siya ma-push. Ewan ko ba kung bakit. Hindi ko siya ma-push. And then, sabi ng isang kasama ko before na, try natin to na item kasi trendy to ngayon. So sabi ko, paano makatry nito? Hindi ako nakaka-relate sa product. Doon na papasok yung parang pag-search mo ng new product. Kasi pag nakaumpisa ka na talaga maghahanap ka ng way para ipagpatuloy yan. Pero yung sa heart ko, yung mga items na binibenta ko ngayon, relate pa rin naman ako. Pero yun nga, yung mas relate ako yung sa mga shorts, sa mga everything, it's about shorts, mga shorts, ayan, mga skirt, ganyan. Sabi niya, sige, dapat tayo ng mga trousers, mga ganyan. Sabi ko, paano to? Hindi ako marunong. Pero sige, go. Pero yung mga items ko naman ngayon, nakaka-relate pa rin naman ako. Yes, nakaka-relate na goods pa din siya. Pero yun nga, expect trial and error kasi hindi lahat na uumpisahan mo, yun na yung item na forever na sa'yo. Na para sa'yo, di ba? So, mahirap talaga siya. Pero yun nga, need mo talaga. Dapat open ka doon sa idea na dapat may another options. Always have other options talaga. Pero kung hindi naman, kung wala ka pa namang option, okay lang yun. Malay mo, yung unang start mo, yun din naman ang goods para sa'yo. Pero kung hindi naman, search pa din kung ano yung best para sa'yo. Kasi kami, naghahanap pa din kami ng pwede naming kasi kami tumitigil until now. Nag-iisip pa din kami ng idea na ano ba bang other options, no? Ano ba bang pwede natin ibenta na nakaka-relate pa din tayo na hindi na tayo mahirapan pa or whatsoever. Don't stop digging. Yes. So, yun siya So, dapat talaga expect trial and error and dapat open ka doon. Wag kang anuhan ng loob. Okay lang na mahina yung loob mo, pero after nun, fight pa din. Pabangon ka pa din. Yes. And for the last part, number 5 is always have a buffer when it comes to finances. Yes. I mean, sa buffer, CC is about, finances. Oo. About finances. Kasi eto na, nakastart ka na. Okay naman yung benta. Kaso lang, hindi pwede kasi na yung money mo, yung nakalaan na money mo is hanggang dulo lang siya. Dapat may extra ka. May extra money ka para additional puhunan mo. Kasi example, syempre marami na nga yung mga online platform, di ba? Hindi naman agad yan papasok yung income sa'yo. So, paano? Example, may 100 pieces ka na ganitong items. And then, COD lahat ni. Ganun naman talaga ngayon. Diba? COD yan lahat. Biglang naubos. In just 2 days, sabihin natin, in just 2 days na COD na naubos lahat. Yung pera mo, nasa platform. Wala pa, hindi pa naibalik sa'yo. Wala pa sa'yo kasi for COD nga Even naman kasi hindi COD yan, basta nasa dumadaan sa platform, hindi mo talaga nakukuha agad-agad yung money. So, kahit na siguro nakukuha mo agad-agad, kasi kung wala kang buffer in terms of mga daily needs mo, di ba? Hindi mo kasi pwedeng bawasan yung pera para sa negosyo. Especially yung puhunan. Yung puhunan mo, hindi mo siya pwedeng bawasan. Kasi, so, dapat may buffer ka. Kailangan mo siyang i-rolling. Kasi yung perang pinangpuhunan mo, kailangan mo pa din padoblehin yan para lumaki ng lumaki. So, dapat may extra money kaya ka talaga para kahit naubos yan because yung money mo nga nasa platform pa or hindi pa dumating, ganyan pa, need mo talaga ng another extra money para pambili na naman ng other items. So, hindi lang talaga nagsastop doon sa money kung ano meron ka, yun na. Kailangan pa. Hindi naman kasi pwede na antayin mo munang dumating yung money na pinabayad sa'yo, especially kung nasa platform pa nga yung item. Tapos, mag-aantay ka pa ba ng 2 weeks para makabenta ulit? So, mahirap yun. So, dapat may money ka talaga. So, yun nga, hindi masamang
diskarte lang, di ba? Kasi alam mo naman kung yung pinagdidiskartehan mo is tutubo naman yung money mo. So, wag kang matakot. Kasi nakapag-umpisa ka na, malalaman mo na kung nag-work ba siya o hindi. Oo. Wag kang matakot na miram ng pera or what. Hindi ko iniinggan yung hiram ka ng pera na ang sa amin lang is, kung alam mo naman na pag ninegosyo mo siya, tutubo yung money, di ba? Why not? Tapos na ibabalik. Kasi yun naman, pinopromote ni Robert kayo sa akin, di ba? Sa Rich Dad Poor Dad. So, walang doon. Walang problem doon. Basta as long as alam mo sa sarili mo na kaya mo siyang palaguin. At lalago naman talaga siya kasi may faith ka sa products mo, items mo, ayan. Teka lang sis, baka naguluhan sila kasi kanina sinabi natin, kahit konti lang yan, meron kang pangpuhunan, push mo na yan. O, i-push mo kahit konti lang yan. Pero, pag nakita mo, ito na yung buffer na papasok na pag nakita mo na goods yung product mo, bakit hindi ka sumubok na, yun na nga, humiram, yun na yung pang-buffer mo. Yun yung Kasi pang-dagdag mo na yun. Kasi alam mo na, nakikita ka doon. Kasi nakita mo na, hala, ubos agad yung parang problema, wala na akong extra money para pang additional pupunin kasi yung money ko nandun pa sa platform, hindi ko pa nakuha. So, huwag kang matakot kasi alam mo naman kung saan pa pupunta yung money, di ba? So, tsaka alam mo naman na may babalik mo at masasauli mo yung hiniram mo. Kasi yung pera mo, pumapasok na. Basta, siguraduhin mo lang sis na babayadan mo. Yun talaga na. I hope na nakatulong tong video namin na to and may idea ka to start business. Kung katulad ka din namin na mga gusto din mag-start ng business at ikaw na nanonood ngayon, gusto mo din mag-start ng business kaso lang naguguluhan ka pa. So, try mo siyang mag-research ka anong gusto mo na products or ano yung mas malapit sa heart mo or nakaka-relate ka sa items na yan. Though kahit hindi ka nakarelate sa items, kung trending man siya, pero saya mo siyang pag-aralan. So, go for it, Sisi. Ayan, then, yun lang, kahit yung 5 lang muna na yun, ang kailangan mong anuhin. Confident, isa yan sa napaka-importante din. Yes. Yan. Mangarap ka, gawin mo, umpisahan mo. Kung nakarelate kayo sa aming video ngayong araw na to, please comment down below. Ayan, kung ano pa yung gusto natin pag-usapan. When it comes to online business, sa susunod natin na video, mga kasisi. Ayan, and thank you so much po sa pagpapanood ng aming channel. And please, don't forget to like, subscribe, and para ma-notify kayo pag may new upload kami na video. Ayan. Please, share din. Yes, share na din. Baka may mga gusto din mga friends nyo dyan na gustong tawag dyan, magnegosyo. Yes, o magbabarkada na gustong sumpisahan yung mga negosyo. Yes, diba? Yes. And huwag niyong kalimutan to please follow our online shop sa Shopee. Urban Hub Closet, mga sis, kung gusto niyo mga magagandang trousers, mga premium trousers, and don't also forget to follow sa Shopee din. Sa Grab and Slay naman po, mga trouser shorts, sa mga skirt naman po yung mga binibenta namin doon. Yes, so ayan. Thank you so much mga kasisi love. Ayan, see you next video. Daghang salamat. Bye!